In the pre-production stages of this movie, Mayor OEG was one of the first few people that we called to see if he will be interested in being part of this. To be honest with you, I wasn't really expecting an affirmative response, but to my surprise, his office got back to me and said yes. That's when I got excited. From then on, getting this movie off the ground was a breeze. All I had to do is whip out the mayor is going to be in my movie card, and then they start taking us more seriously. He's one of the major personalities that legitimized this movie project. So after visiting his office, he gave me the permit to film around the town. And if you have been watching the previous episodes, he accompanied us to the most interesting places in Ubando. Then after that, we sat down in his office for this formal interview. Sino po ba talaga si Mayor Orencio Gabriel? Sino si Mayor Orencio Gabriel? Siguro ako si Mayor Orencio Gabriel, na tawag lang OEG, isang simpleng tao lamang na galing sa mahirap, nagtiyaga at nagtrabaho sa ibang bansa at nagkaroon ng blessing from the God at biglang nagkaroon ng pagbabago ang buhay. Siya si Mayor. Kayo po ba yung pinagmulan nyo, ganito na po ba kayo nung simula pa? Hindi naman. So, yung pong beginnings nyo, saan po kayo nagmula? Okay, nagmula rito sa Bando, dito ako pinanganak, dito ako nag-aral, dito rin ako nakatapos ng pag-aaral at nagtrabaho, at ang sinimulan namin talagang napakahirap lang namin maralita. At dahil siguro sa tiyaga at aking blessing ay nagkaganito ako. May consider nyo po ba na matagumpay kayo? But of course, 100% na talagang successful ako. Matagumpay ang aking pinagdaanan at hanggang ngayon naman matagumpay pa rin ako. Sa larangan ng negosyo at sa larangan ng politika? Of course, lahat. Politika at negosyo ay matagumpay ako. Nung pong nagdesisyon kayo na iwanan ang Ubando, ano po ang nagtulak sa inyo para lumabas ng Ubando at ng Pilipinas nung panahon na yun? Alam mo, ang panahon na yun ay talagang napakahirap para sa akin dahil kami maralita lamang. So, kinuha ko ang pagkakataon na makapunta doon dahil alam ko na doon ang tinatawag nating American Dreams. At yun ay aking pinuntahan at nagkaroon ako ng pagkakataon sa buhay ko na umasenso at swertehin. At bakit po kayo bumalik? Ako'y bumalik dito dahil sa pagmamahal ko sa aking pamilya at sa bayan at sa lahat ng tao rito. Dahil sa tinamasa kong bless sa ating Lord, dapat i-share mo ang blessing mo. Ano po ang pananaw nyo? Ano po ang Ubando sa inyo? Sa ngayon ba o yung nakaraan? Sa kabuuan. Sa kabuuan? Sa kabuuan. Sa kabuuan ng Ubando, kung noon ang pag-uusapan natin ay talagang worse ang Ubando. Dahil Noon. Okay. Hindi ito hindi nung araw ha. Nung araw ay maganda ang Ubando. Dahil nung maliit ako, natatandaan ko na wala tayong baha. Wala tayong problema. Ang ilog ay malinis. Maluwang ang ikailugan. Wala pong nakatira sa mga informal settlers na yan. Sinasabi kong worst, ito na lang mga bandang nung mga nagkakaroon na tayo ng problema ng mga pagbaha, pagdami ng mga illegal settlers, at pagdumi ng bayan, na hindi naman at paglubog ng mga tinatawag natin hindi nakikita ng mga pamunuan. Hindi na nakikita sa kanilang paglibot araw-araw yung dapat aregluhin. Sa tingin nyo, bakit kayo ibinoto ng mga taga-Ubando bilang mayor? Ay, sa tingin ko naman kanya siguro nila ako ibinoto naniniwala sila sa aking kakayahan dahil sa pagmamahal ko sa ating bayan. 6 na taon na po kayong mayor? 6? O Mag-aanim. Mag-6 na taon na.
Ngayon, saang direksyon nyo po dadalhin ang Ubando mula dito? Ang aking pananaw ay nakikita ko ang Ubando na mayroong pag-asang umasenso dahil sa mga bagay na aking pinangarap ay natutupad isa-isa. Unang-una, ngayon lang tayo magkakaroon ng hospital sa loob ng 250 years. Ang bayan ay binabaha, subalit nandyan na. Itinataas ang ating mga daan at mayroon tayong programa na aking ibinigay at ipinaliwanag sa ating presidente. Dahil tayo'y nabaha at dahil tayong pedring, hindi lang pedring ang dumali sa akin, subalit napakarami ng mga bagyo at iba-iba pang mga problema na dumapo sa ating bayan. At nung ako ay nagpaliwanag sa kanya, siya ay gumunap. Binigyan tayo ng tulong. Nagpaliwanag kayo sa presidente. Paano kayo nagpaliwanag sa presidente? Nagpunta ako sa Malacanang. Nagpunta kayo doon? Naka-schedule ako at ako isinama ng ating mahal na Congresswoman Linabel Villareca at ni Congressman Rex Gatchalian ng Valenzuela. At saka na-meet nyo ang presidente ng Pilipinas. Aha. At matagal ko na rin siyang namimit. Okay. Pero on that official note, noon siya na-meet dahil Sa problema. in reference to that problem. Including Secretary Ochoa. So nandun sila. Mhm. Okay. Sa pamumuno nyo, ano yung mga nagawa nyo na ikinaangat o ikinabuti ng Ubando? Alam ko po madami, pero yung pong mga bagay na naiisip nyo, yung mga nag-stand out sa isip nyo na mga nagawa nyo. Napakaraing bagay. Yung maliit na bagay na pinakikinabangan ng maraming tao ay simpleng silipin lamang. Kagaya ng paglibot ko araw-araw sa bayan natin. Nandito tayo sa loob ng opisina ko, pero hindi ako taong opisina eh. Ako yung mas madalas sa labas. Kanya nakikita ko ang problema ng bayan. Simple-simple ibibigay ko sa isang sample. Sa lahat ng mga schoolyard, mga school natin, dati kay sisikip niyan. Simpleng bagay, ang naisip ko rito ay yung kaligtasan gagab ng estudyante. Pinatras ko ang lahat ng pader niyan para lumuwang ang lugar ng paglalabas at papasok ang estudyante. Simple lang yun. Pero ang impact nun ay napakalaki. Sa paglibot ko dyan sa plaza, ang plaza, araw-araw naglalakad ng tao. Ang mga naging mayor dyan, nakikita nila. Simpleng bagay, ang restroom ay nasa harap ng plaza sa tabi ng daan. Hindi tama yun, umaamoy. Restroom na Siya, may ganun dito? wala na ngayon Wala dahil na ngayon. tinanggal ko. Okay. At nilagay ko sa likod ng plaza. Ano yun, yung mga portable? Yung... Hindi. Talagang Permanent. Ewan ko kung sino mayor naglagay sa harap ng plaza sa daan. Hindi, nangyari yun, hindi nyo pa administrate. Tinanggal ko yun. Ako ang nagtanggal. Ngayon, idolo kayo. Madaming umiidolo sa inyo. Madaming tumitingala sa inyo. Hindi na natin maikakailayan. Kayo po ba, may inidolo kayong tao? Meron. Sino po yun? Marami ko inidulong tao. Katulad ng local o international? Local and international mga idolo ko. Kaya sample international, doon tayo parehas galing. Una-una, inidolo ko yung presidente ngayon. Obama. President Obama, yeah. Inidolo ko dahil sa kanyang lakas ng loob, sa kanyang tapang at dignidad, ipinaglalaban niya ang Amerika, lalong-lalo ng mga tao dito na maiangat niya ang problema ng araw ng bansang US dahil alam naman natin ng economy niyan ay talagang bagsak. Ako, aminin ko sa inyo, napakarami kong property dyan. Pero ang value ay talagang napakababa. I hope Obama can put it up. Para lang sa gayon, para na rin sa akin, yung mga ibinigay kong mga pangarap ko na magkaganon ako at ang mga property ko doon ay mabigyan naman ng sapat na value kung kailangan ko So, ng yung mga- i-dispose doon. Sorry. So yung mga, sinasabi niyo po, yung mga property niyo doon, bumaba po ba ang value dahil Value. dahil sa ekonomiya? Ah. Ngayon, ekonomiya. Ngayon, dito, ako inidulo ko ang presidente natin sa pangkasalukuyan. Sino po yan? Presidente Pinoy. Aquino. Dahil
talaga namang nakikita natin ang tuwid na daan na kanyang tinatahak ay natutupad. Hindi nga lang siya si Superman na isang ganun lang tupad na. Sa solve lahat. Siyempre, dadaan tayo sa proseso. Sa tagal ng pagtitiis ay sama-sama yan na masosolve. Including, I hope, masolve ko rin ang problema ng Ubando. Sa tingin niyo ba naging mas mabuti ang Ubando ngayon na kayo ang naging pinuno nito? Ako'y 100% naniniwala na mas mabuti ngayon kaysa sa nung nakaraan. Yung pong, ang Ubando po, may mga main na problema. Unahin na po natin yung pagbaha. Okay? Usually nakikita po natin, ako nung bata ako, bata pa lang ako, hindi pa po kayo mayor, hindi pa po kayo OEG na kilala namin ngayon. Bumabaha na po, naalala ko na naliligo kami noon sa daan. Ngayon, mayroon po ba tayong solusyon na konkreto para maibsan ng baha? Meron tayo 100% solusyon na maibsan ng baha. Unang-una nga, tayo tumatakbo sa ating mahal na gobernador dahil hindi kaya ng munisipyo, pondo ng munisipyo na magbigay para itaas ang ating mga daan. Ngayon, humingi tayo ng tulong sa ating mahal na gobernador para maitaas ang daan at simentohin ito at maging mataas ang ating mga daan dahil ang daan ay kailangan itaas dahil napaka-importante nito. Kung walang mataas na daan at panay baha ito, kawawa ang mga estudyante, kawawa ang mga nagsisipagtrabaho, kawawa rin ang mga nagnenegosyo. Mahirap daanan at hindi lang yan. Yung solid na solusyon na sinasabi ko ay yung sinasabi ko kanina nung ako ay nagpunta sa presidente. At yan ay may katuparan. At yan ay nag-release na sila ng 49 million at yan ay nasa DPWH. And after that, 470 million na ang gagawin ay ang ating mega dike, perennial dike, pero hindi naman ako makakapapayag na ang dike ay gawin dito sa malayo sa may Kailugan. Dahil ang protection niyan ay ang mga isda at ang may mga ari ng palaisdaan. Kung dito natin ilalagay ang dike dito sa kahabaan ng katabi ng barangay, sa gilid ng ilog natin, yan ang tinatawag kong protection sa tao, sa mamamayan, at sa ating bayan. At yan ay 519 million ang ready na at nakipag-usap sa akin ang engineer ng DPWH last two weeks ago at magre-release pa ang ating Secretary Singzon ng DPWH ng another 500 million. So we will have the total of 1 billion and 19 million para sa ating diking system. At inaasahan ko at nakikita ko na iyan ay matutupad dahil ang sabi nila sa akin, December ay umpisa na yan. December ng taon na to. This year. Okay. Ngayon, sa pagiging mayor nyo, ano po ang pinaka naging controversial na parte nito na maaalala nyo sa history? Alam mo, unang controversial hindi lang isang controversial Unang-unang controversial sa akin hindi pa ako mayor Kukwento ko lahat sa'yo. Hindi pa ako mayor ako'y tumutulong rito sa Ubando tinitira na ako ng mga tao. Dahil ako raw ay smuggler, ako raw ay drug lord, ako raw ay nakulong sa stage. Ewan ko, siguro inggit lang sila sa akin. Dahil lahat ng tulong na binibigay ko sa Ubando ay hindi nila magawa. Yun ang unang controversial. Pangalawa niyan, nitong ako'y naging mayor ng pangalawang term ko, ako ay binigyan ng problema at sinisilip nila na ako raw ay US citizen. Mm-hmm. Idinimanda nila ako sa COMELEC. At ipinaglaban ko yun dahil meron akong sapat na mga papeles na ako ay hindi US citizen. Naging US citizen po kayo? I was a US citizen. I was a dual citizen. Pero hindi na dual ngayon, talagang Pilipino na lang kayo Pilipino. ngayon? Sa kutis, sa ilong at pananalita, ako'y Pilipino. Okay, so ni-renounce nyo po sa madaling salita yung pagiging US citizen nyo? Ang renunciation. Kuhanan Saan ba ang natin mamaya. renunciation natin? I-cut away na lang natin mamaya. Okay, Kaya, ganito ang renunciation kunan ko. na lang natin.
sa mga susunod pang taon, saan nyo alam ko, isang term na lang kayo bilang mayor, qualified kayo for one more term bilang mayor. Sa mga susunod pang taon, saan nyo po dadalhin? Saan nyo po nakikitang patungo ang bayan ng Obando? Bago ko sagutin yan, siguro meron pa akong isang controversial. Okay, balik po tayo doon. Sige. Okay. Itong nakikita namin future sanitary landfill natin, na ang katunayan naman ay sa personalidad, nakita mo naman sa iyong mga mata na may mga kasama ka at dinala kita sa site. Apo. Dinala niyo po ako sa site, nakita ko. Ang lahat ng controversial na ibinabato sa akin ay walang katotohanan. Nakita mo yan. Nandiyan na sinasabing pinuputol ang puno, subalit kabaliktaran, nagtatanim sila ng puno. Nakita ko po na madaming tanim, na bagong tanim na punong bakawan. Nakita Lahat ko po ng yun. mga bakante tinatamnan. At saka sinasabi nilang nagtatapon na raw ng basura sa mga panahon na to. Nakita mo rin under construction pa. Nakita ko po na wala pa pong basurang itinatapon. Nakita mo rin na sinasabi nila sa dagat ginagawa. Nakita mo sa iyong mga mata, hindi sa dagat. Po, malapit lang po sa dagat, hindi natin may deny pero hindi mismo sa dagat. Ayan, oo. Di ba Ganun talaga. Ngayon, ang ibig ko lang na controversial na ginagawa ay pukol ng pukol sa akin, subalit ang lahat ng katotohanan ay narito sa amin, ang lahat ng legal papers ay narito, ang lahat ng documented na papel ay narito sa amin. Ang inaano ko lang sana sa mga controversial na yan na kumukontra, subalit ang mga kontra naman ay ginagalang ko eh. Karapatan ng taong kumontra. Hindi matatapos ang pelikula kung walang kontra. Pero sana solid ang kanilang ebidensya. Sana pakita nila nito. Kung talaga silang kung mahal nila ang Obando, sana magpunta sila rito at tumulong sa Obando. Kung paano natin mapapalago ang Obando at maiangat ang Obando, bigyan ng kasiyahan ng tao dahil sila'y nagbabayad ng buwis. Ibigay natin ang para sa tao. Yun lang ang pakiusap ko. At lahat dito, lahat kami rito, na pumirma dyan at nag-approve dyan, hindi naman minadali yan. 10 months before, lahat na ngayon dyan, lahat ng MOA, lahat ng papeles, pwede kong ipakita sa inyo. Wala kaming tinatago rito. Miski sa loob ng opisina ng mayor, wala kayong kurtina makikita. Hindi ako nagtatago. Madalas nga, nakita mo ako nandiyan sa labas. Kung may firma dyan, nakipag-usap dyan. So, Ayoko dito. Mukha ko shokoy dito. Para aquarium to eh. So, balik po tayo doon Okay. sa issue ng landfill. Saan po ba natin tinatapon ng mga basura ng Obando ngayon? Ngayon, ang tinatapunan natin ay ang dump site o let's say open dump site ng Butas. Doon tayo nagtatapon sa Nabotas. So, doon na pupunta yung mga basurang nakikita namin na hinahakot ngayon sa labas. Oo. Okay. Ang isa ko pang pong tanong, yung pong sanitary landfill na kinoconstruct natin ngayon, may concern po na magpapasok daw tayo ng basura sa iba't ibang lugar sa Luzon. Ang totoo, ang tatanggapin namin dyan ay ang lahat ng bayan ng Bulacan. Kung sino man ang interesado na magtapon dyan, welcome. Open sa lahat ng Bulacan, Bulacan na towns dyan, towns and cities. Only Bulacan. Meron po mga taong mga kumukontra o hindi sang-ayon sa landfill dahil ang sinasabi nila, mayroon daw po itong, magdudulot daw po ito ng sakit, hindi lang sa tao, kundi pa sa kalikasan natin. Alam mo sa nakikita ko hindi ko ipapahamak ang aking pamilya. Dahil lahat ng pamilya ko dito sa Obando nakatira. Bago namin aprubahan yan, siyempre kami magtatanong. Bago namin aprubahan yan, siyempre tatakbo kami sa DNR. Nasaan ang papeles nito? Bago namin pag-aralan yan. Unang-una, sila ang nag-issue ng ECC. Pangalawa, yan ay isang batas. Ayon sa Republic Act 9003, ang bawat munisipyo o bawat syudad ay kailangan magkaroon ng kanya-kanyang sanitary landfill. Napakaswerte nga ng Obando. Dahil hindi kaya ng pondo ng Obando magbukas ng isang sanitary landfill. At yung ibang bayan hindi rin nila kaya dahil sa mahal. Napakalaking pondo. Kanya sila nakikitapo na lang at nagbabayad sila.
Ay, maraming salamat po sa pagsagot niyo ng mga tanong ko. Ngayon, sa panghuling tanong o panghuling salita na manggagaling sa inyo, ano pong nakikita nyo? Saan pong patungo ang direksyon ng Ubando mula dito? At ano po ang masasabi nyo sa taong bayan natin na manonood nito sa hindi lang sa Ubando, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Sa pagkakataong ito, alam mo, natutuwa nga ako at narito ka. Galing ka pa sa pinanggalingan ko sa New York para ma-interview ako. Kapasalamat din ako sa sumama ka sa akin doon sa site ng construction dahil para mapatunayan natin, yun lang naman ang ibig ko. Makita mo, maibalita mo sa kanila dahil kung ako lang magsasalita, alam ko yung mga kumukontra hindi maniniwala. Anya, ikaw, bilang ikaw, at miyembro ko ng Obandenians, hindi lahat naman ng Obandenians kalaban ko. Ayan nga isa, original siya. Ayan, siya ang original. Oh. Pero alam Nagbabasa po ba kayo doon? hindi ko binabasa. Ay, hindi niyo binabasa? Dahil lahat negative sa akin Karamihan. Bakit ako babasa ng negative sa akin? Di mapupundi lang ako. Sila na mapundi, wag na ako. Meron po bang mga balita, kunwari, katulad sa Facebook group na Obandenian Book, meron po ba kayong, hindi po kayo nagbabasa, pero meron na po bang nagsabi sa inyo ng isang bagay na hindi nyo nagustuhan, na ikinagalit nyo? Ang totoo, nung nakita ko yung litrato kong may sungay hindi ako nagalit. Oh. Sabi ko, bakit ito pala to? May sungay na ako. Sa pagkakaalam ko, mabait ako Ba't ako nagkasungay, ganyan. Hindi ko pinansin yan. Dapat nga nun tirahin ko siya at magalit ako Ba't ako magagalit? Sila ang nagagalit ko dahil hindi ko pinapansin. Kanya isang lesson sa kanila yun Hindi lang ako kayang pundihin. Ako mapupundi ko sila. Dahil ang pag sa walang kibuko dahil ako, alam ko ang legal. Alam ko na tama ako. Ngayon, wala silang ebidensya. Kanya tira ng tira sa akin para magalit ako. Hindi lang ako kayang pundihin. Nakita niyo din po yung litrato na nagbibilang kayo ng madaming pera? Oo, dollar pa nga Dollar pa. Nung una yun. Pagkatapos, nasa likod ng basura at saka simbahan yata. Pagkatapos nun, after a week yata, may sungay na ako. Yun yung picture na yun. Nilagyan lang ng sungay. Mapag-usapan na po natin yung litrato. May nakita po ko yung isang litrato doon na hindi nyo daw, sinadya nyo daw pong huwag kolektahin yung basura sa harap ng simbahan. Totoo yun, namin ko. So, sinadya nyo talagang hindi. Sinadya ko. Ano po ang dahilan? Ang dahilan nun, sa simbahan, piyesta yun. Maraming tindahan sa loob ng piyesta, ng patio. Sila ang kumikita, hindi sila humingi ng permit dito. Basura kami hahakot, munisipyo, hindi tama yon. Sa akin, totoo lang ako. Makatotohanan. Magbayad sila. Business yun kumita sila Kami magsasuffer magtapon ng basura nila. Ulitin ko rin, hindi ko ulitin yan. Ganon ako katotoo. Ganon ako nagpapakita ng talagang katotohanan para sa kaunad ng Ubando. Magbayad sila ng basura, kami hahakot. Dahil kapag ginawa namin na improvement ng Ubando, sila rin kasama sa improvement Pakisamahan lang yan Magkakasama tayong lahat. Magkakasama tayo. Dapat nga. Nung nakaraan niya kami ni Father Danny, okay na okay kami. Ang tulong ko sa simbahan, ang tulong niya sa mamamayan, parehas. Pumarehas lang naman sila, okay na sa akin Hindi na kailangan na makalamang ang munisipyo Ang laking pabor po ng nagawa niyo sa akin dahil hindi niyo lang po ako pinaunlakan na ma-interview kayo. Nabigyan niyo po ako ng permit na gawin to. At saka nakilala ko ng lubusan ng Ubando. Yung kaninang nasa bangka tayo, iba yung pakiramdam ko. Talagang masaya ako. Talagang feeling ko napaka-special ko. At saka maraming salamat po sa pabor na ginawa niyo sa akin. Total matatapos na tayo sa mga kababayan ko naman na nanonood ngayon. Alam po ninyo, maghintay lang tayo. Kailangan yung faith at saka yung patience. Dahil hindi ako si Superman o si Batman o si superhero. Tayong lahat ay nagtutulong-tulong tayo dito. Kung ako mag-isa lang, hindi ko kaya to. Talagang lakas ng loob ang pinairal ko. Sipag at ang Diyos ang tinatawagan ko. Ang kailangan ko'y kayo Suportahan niyo ako dahil ang tagumpay nyo rin Hindi akin to. Hindi pang sarili ko to. Ito'y pang sa lahat ng mamamay ng Ubando. Magtiwala lang kayo. Dahil ang ginagawa ko rito ay para sa ating lahat. Anya, kung meron man kayong maisasuggest o kayong mga
hindi sang-ayon sa mga ginagawa namin at meron kayong mga idea, welcome kayo sa Obando, welcome kayo sa munisipyo. Magsalita lang kayo, pumunta kayo rito, ilahad nyo. Ganun ako. Very, very easy to Please. approachable. Oo. Okay. Ganun ako rito. Nakita mo, napatunayan mo kung sino-sino lang yung kausap ko. Kung sino-sino malapit sa akin. May mga nakatattoo dyan, may mga nakashort dyan, kung sino-sino. May ng tulong. Sa patay, sa gamot. Kung sino-sino, makita mo yan. Napatunayan ng mga mata mo. Yan, Dahil ako talaga, simpleng mamamayan lang ako. Hindi ko kinukonsider na kung mayor ako, itatapakan ko na ang mga bagay. Naging mayor ako rito, wala ko tinanggal. Yung mga Ano po yung empleyado sabihin niyo mo, wala kayong tinanggal? wala ko tinanggal na empleyado. Hindi ako kumuha ng sarili ko empleyado, ipasak dito para ipalit doon sa mga hindi akin. So, ibig sabihin niyo po, meron pong mga empleyado dito sa labas ngayon na nanggaling pa sa mga dating mayor? Matagal. Marami. Wala kayong tinanggal dyan? Wala so, dyan. kung naili kayo. Pero nagdala kayo ng sa inyo? 5 lang. 5 lang. Isa na si Ellington. Bakit? Kung hindi sa ibang mga mayor po ba na nananalo, nagdadala po sila, karamihan po ba sinisisante lahat para magdala ng Eh, kanila? siyempre, administrasyon niya yun eh. Para pabor. Oo, pabor sa kanya yan. Ako hindi. Ako kahit hindi iboto ng mga yan, yung mga nasa sagisaan ko, okay lang sa akin para siya kaunlad lang ng bayan. Ganun ako eh. Kung meron man tayo masasagasaan na hindi tama at mga illegal, walang kwento sa akin na bibigyan ko ng pabor para iboto lang ako, hindi ako ganun. Ang akin ay trabaho lang. Mayor, simula po nung namuno kayo, ano po ba yung mga major accomplishment nyo bilang mayor ng Obando? Alam mo, magmula nung namuno ako bago ako mamuno, napakarami ko ng major accomplishment dito sa Obando eh. Siguro nabalitaan yung ginawa ko dito sa Obando na hindi ko naman sinasabi na ako ang nagpagawa niyan. Napakaraming major. Subalit itong naupo na ako, napakaraming major accomplishment ang ginawa natin. From the first time na umupo ako bilang mayor, hanggang ngayon ay unang-una na ilang taon nagkakaroon ng district hospital sa loob nga ng 250 years. Pangalawa, nandiyan yung ating birthing station na never na hindi nila nakuha sa ibang mga tulong. Birthing station, ito po yung OBS. panganakan? Panganakan. Okay. At yan ay 3-story. At isa pang major na nagawa ko rito na halos lahat ng mayor ay hiniling, kung natatandaan mo sa Paliwas yung water reserve, yung tangki ng tubig na water reserve, lahat ay hinihingi ng munisipyo sa water district, hindi nila mahingi yan. Dahil yan ay pag-aari ng water district. Ako lang ang nakahingi niyan. Kanya nung nahingin, yung tibag natin, diyan nakatayo ang ating birthing station. Iyan ang isang malaking accomplishment na hindi magawa ng kahit sinong mayor. At isang major na simpleng major accomplishment na gawa ko, hindi sila makapasok ng alas 6 ng umaga. At saka hindi nila magawa na pumasok ng 7 days a week. So alas 6 ng umaga pa lang, nandito kayo? Kung wala ako rito, nasa Obando na ako. Nandiyan ako, naglilibot na ako. Kayong 7 days a week, 7 days a week, hindi nila magawa. kahit Sabado at Linggo? Kahit Sabado at Linggo. At ang mga upgrading ng roads natin, nakita mo ang palengke natin, ibang-iba na ngayon. Lahat. At ang meron akong isang dream na itong munisipyo ilipat natin sa Barangay Tawiran. Bakit naman po? Too crowded na rito. Sobrang dami ng tao ng Obando. Nung munisipyo dito ay siguro ang nung itinayo ito siguro ang population lang ay mga 20,000. Ngayon ay over mga 65,000 na tayo. Kailangan natin ng malaking munisipyo. Kailangan natin ng parking lot. Dito may mga room dyan na 2 department, 3 department, ang sikip-sikip. Kailangan bigyan natin ng magandang service ang mamamayan dahil nagbabayad sila ng buwis. Pakita natin na welcome sila sa ating pamahalang bayan. Iyan ang dream ko sa susunod na term. Ilipat ito, munisipyo. Nice. At ako pa, mahal ko ang kalikasan. Kailangan meron tayong mga halaman sa harap. Yung landscape natin. Yun ang mga kailangan dito. Yung may landscape sa harap ng Landscape. munisipyo mismo? Oo, siyempre, kung bahay, meron kang garden, may halaman ka, yun ang kailangan sa atin. Kung malilipat ang munisipyo doon, ano mangyayari dito sa building na to? Ito ay maaari natin gawing museum o library. Wala tayo ng Jogando. Wala tayo. Tapos yung ilalim ay gawin natin barangay ng Pag-asa.
At yung kabila ay daycare. Yung right wing, barangay. Yung left wing ay daycare. At saka may part tayong gawin nating health center. Dahil ang bawat barangay ay may health center. At kay Liliit, siguro mga 3 square meters lang. Doon sila nagpapaanak. Mali yun. Napakamali ng gano'n. Kanya, maraming major accomplishment at hindi ko mabibilang kung kahit na 60 ang daliri ko at 60 ang daliri pa ko, lagpas pa dyan ang major accomplishment dito. At isang pinaka-major accomplishment na ginagawa ko, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Dahil tayo laging blessed. Ganon. Mayor, yung susunod ko pong tanong sa inyo, ano po ang vision nyo, ang pananaw nyo sa Ubando, sa kinabukasan ng Ubando? Alam mo, karamihan ng vision ko, almost sa 100% ng vision ko, almost 95% ay nangyayari. Nagkakatotoo, kagaya nung pinangarap ko bago ko umupo eh. Kanya, sa vision ko, from now till the future, aangat ang Ubando. Ang progreso ng Ubando ay mangyayari. Sana kung sino man ang pumalit sa akin ay just follow my footsteps. Yung dream ko rito. At yun ay nakikita man nila kung ano yun. Dahil wala akong itinatago dito kahit na ano. Ganun lang. Okay, salamat po, Mayor. Ayos! The interview with the mayor went well. We're really happy that despite his busy schedule, he found time to spend with us. Him, his office staff, his bodyguards, they treated us kindly. They made us feel welcome. For someone who I thought was an intimidating person, Mayor OEG is surprisingly nice and very approachable. I like the fact that I could go to Ubando, walk into the mayor's office, and be happy that I get along with them. If there's one lesson I learned in scoring this interview with him, it's the fact that if you approach a person respectfully, he will respect you back. I have written some not so nice things against the mayor a few years back, but you know what? Those negative opinions I had for him were replaced by good vibes. I saw him working hard and hands-on. I saw him able to fulfill his everyday duties as the mayor. His firm belief in these positions are some of the strongest characteristics of a man, of a leader. Whether your opinion of his tenure for the past 6 years was satisfactory or not is subjective. To each its own. But make no mistake, this is a man that spent a lot of his time and money ever since he was younger, way before entering politics. Nobody can take that away from him. We may think that the negative situations affecting the town right now are his fault, but let's not forget the saying, if you get sick, it's easier to blame the doctor. If you go to jail, it's easier to blame the lawyer. Is this a mayor that will go down in history as one of the greatest? Only time will tell. But we thank Mayor OEG and his staff for welcoming us and for giving us this once-in-a-lifetime opportunity of an interview with him. Sa kanilang tatlo, isang sinabi nila, pare-pareho na nagmula sila sa mahirap na buhay at nagsikap at hanggang sa makamit nila yung kinatatayuan nila ngayon. Naisip ko na ikumpara ko ngayon doon sa tao na na-interview namin na namamasura. Sa tingin ko, yung kayang tao na yon may pag-asa pa kaya na magsikap at magpunyagi para marating yung katayuan ng mga naghahangad na maging mayor ngayon. Sa tingin ko, palagay ko dahil mas may edad na rin yung tao, hindi na siguro niya mararating yung hindi natin kasi meron din tinatawag na swerte, di ba? Pero sa palagay ko, napakalabo na marating ng tao na yon yung katayuan ng tatlong naghahangad na maging mayor.